Army Candidate Soldiers Course Class 16-1999. Ang kasaysayan. Noong early 1999, ang 301st Infantry Brigade, 3rd Infantry Division, Philippine Army na nakabase sa Barangay Calandagan, Tacurong City, ay nagbukas ng pagkakataon para sa mga kwalipikadong aplikanteng Pilipino, na nagnanais maglingkod sa bayan, bilang isang sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas. Philippine Army. Ang taong 1999 ay isang kritikal na panahon para sa seguridad sa Mindanao. Ang pagbubukas ng recruitment sa loob mismo ng Tacurong City ay naging stratehikong hakbang. Ang mga aplikante noon ay dumaan sa mahigpit na pagsusuri na kinabibilangan ng Physical Fitness Test, PFT, pagsukat sa lakas at tatag ng katawan. AFT-SAT, Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test, ang pagsusulit para sa talino at kakayahan. Medical at dental examination, upang matiyak na ang bawat recruitment ay handa sa hirap ng pagsasanay. Background investigation, pagsisiyasat sa karakter ng aplikante. Noong June 1, 1999, ang Philippine Army Candidate Soldier Course Class 16, ay sumailalim sa matinding pagsasanay sa 6th Division Training Unit, 6, BTU, 6th Infantry Division, 6ID, Philippine Army, na matatagpuan sa Carmen, North Cotabato, upang hubugin ang kanilang kakayahan sa pakikidigma, disiplinang militar, at serbisyo sa bayan. Ang Class 16 ay binuo ng 550 mga nakapusang aplikante na handang magsanay upang maging ganap na sundalo, ay nagtipon-tipon mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Ito ang tinatawag na Reception Day, ang opisyal na hudyat ng pagtatapos ng kanilang buhay sibilyan at ang simula ng kanilang transformasyon bilang mga sundalo. Mula sa malambot na kama at mahabang buhok, sila ay sinalubong ng traditional exercises, na Army Dozen Exercise, at iba pa, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Pag-aahit ng buhok. Ang pagpapanot ng buhok or skinhead ay simbolo ng pagkakapantay-pantay, wala nang mayaman o mahirap, lahat sila ay estudyante o trainees na lamang. Ang mga sumunod na buwan ay sumubok sa kanilang pisikal, mental, at emosyonal na katatagan. Ang kurikulum ng Class 16 ay nakatuon sa Basic Military Training, pag-aaral ng disiplina, pagpugay, at tamang pagsuot ng uniforme. Marksmanship, pagkilala at paggamit ng kanilang mga armas. Jungle warfare at tactics, paghahanda para sa mga operasyon sa loob ng kagubatan. Soldier's character, paghubog sa integrity, loyalty, at courage. Dito nabuo ang tinatawag na Misty Brotherhood, isang ugnayan na higit pa sa magkakaibigan, kundi magkakapatid na handang itaya ang buhay para sa isa't isa. Matapos ang kanilang graduation at entrustment of firearms, ang Class 16 ay opisyal nang naging bahagi ng hanay ng hukbong katihan ng Pilipinas. At sila ay na-deploy sa iba't ibang unit, sa ilalim ng 3rd Infantry Division, Philippine Army, ito ay sa 11 Infantry Battalion, 15 Infantry Battalion, 47 Infantry Battalion, 78 Infantry Battalion, at 301st Infantry Brigade, sa isang krusyal na panahon sa kasaysayan ng bansa. Noong taong 2000 dineklara ang All-Out War, isang malawakang operasyong militar na iniutos ni dating Pangulong Joseph Erap Ejercito Estrada, laban sa Moro Islamic Liberation Front, MILF. Ang pangunahing layunin ng kampanyang ito ay bawiin ang mga teritoryong kontrolado ng mga rebelde at ibalik ang awtoridad ng gobyerno sa gitnang Mindanao. Marami sa Class 16 ang naging bahagi ng mga malalaking kampanya ng All-Out War lalo na sa Camp Abubakar. Internal Security Operations, ang Class 16 ay naging backbone ng mga operasyon sa kanayunan ng Mindanao. Upang panatilihin ang kapayapaan, ang ilang membro ng Class 16 ay sumailalim sa proseso ng reassignment at deployment. Isang malaking bahagi ng mga Class 610 ang paglipat sa guerrilla warfare, na destino sa Visayas particular sa Cebu, Bohol, Negros Island at Panay Island. Ang ibang miyembro ay nabigyan ng pagkakataong mailipat sa mga larangan na ayon sa kanilang espesyalisasyon o piniling karera. Ngayong taon June 1, 2026 ang Class 610 ay nagdiriwang ng 27th Silver Anniversary.
Marami sa mga miyembro ng klaseng ito ay naging commissioned officers, senior non-commissioned officers, NCOs, sila na ngayon ang mga leader tulad ng first sergeants o sergeant majors na nagtuturo sa mga bagong henerasyon ng sundalo. Ang ilan ay nag-retire matapos nakapagsilbi na ng 20 hanggang 25 taon at nag-e-enjoy na sa bunga ng kanilang sakripisyo. The fallen heroes, hindi malilimutan ng mga miyembro ng Class 16 na nag-alay ng kanilang buhay sa labanan para sa bandila. Ang Class 16 ay hindi lamang numero, sila ay buhay na saksi sa kasaysayan ng depensa ng Pilipinas mula sa pagpasok ng bagong milenyo hanggang sa kasalukuyan. Ang Class 16 ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang kwento ng pagsasanay, kundi kwento ng sakripisyo, pagbabago, at dedikasyon sa bayan. At patuloy na maglilingkod sa bayan hanggang sa ngayon. Ang Class 16-99. Never say die! Happy 27th years anniversary, Class 16999! Happy 27th year's anniversary. God bless us all.